Something. May something. Hindi, nagulat kasi ako sa tanong na okay na hindi okay. Madalas nakikita namin lahat yung mga post mo na you're always, alam mo yun, glitz and glamour. Alam mo, ba't ako naiiyak sa'yo? Hindi ka kasi, tagal kasi tayo hindi Oo nga, o nagkita. ikwento mo ano yung hindi okay at ano yung okay. Bakit? Pwede ba? Kasi miss na miss ka namin, man. Hindi, ibig kong sabihin sa yung nararamdaman ko, hindi naman umabot dun sa point na hindi ako okay. Hindi din naman din, hindi ko din masasabi na okay, na sobrang okay. Okay lang. Pero mas okay sa akin na nasa mid lang ako. Kasi at least kahit papano, nandun yung kapayapaan sa puso ko. Mas naiintindihan ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Mas kontrolado ko kung ano yung mga kaya kong kontrolin. At lalo na yung emosyon ko. Sa totoo lang po, this past 2 years sa buhay ko, kagaya ng sinabi mo, kung ano yung nakikita nyo, happy-happy lang. Pero lahat naman tayo may pinagdadaanan. At masasabi ko na isa to sa pinakamalaking challenges sa buhay ko. Kasi, syempre, dalawa sa nanay ko yung may pinagdadaanan ngayon. Tapos, ang hirap lang po kasi hindi ko masabi-sabi. Kasi, una, hindi naman ako ganong tao na parang it's easy for me to parang share dun sa mga personal stuff ko. Tapos parang lagi ako naglalagay ng wall, tapos kung trabaho lang, tapos Dumating sa point na natakot ka. tapos dumating din sa point na natakot ako din kung about personal life ko, parang talagang as much as possible, ayoko madami yung work ko, ayoko madami yung mga taong pinapasaya ko, but at the same time, the more I do it na parang tinatry ko na hindi ko sabihin ko na nararamdaman ko talaga for this past 2 years, ako pala yung mahirap din pala. Kasi, syempre, isa sa way na para mawala yung bigat na nararamdaman natin ay magpapakatotoo sa yung buong ako, yung buong nararamdaman ko, off-cam at saka on-cam. So, yun. Kaya thank you dahil malaking bagay sa akin malaking bagay sa akin yung mga nagtatanong na, kumusta ka na? Kasi bihira lang may magtanong kung okay lang ba ako, hindi. Kaya, thank you po. You're welcome. My sorry, I know... Kaya ito yung iniiwasan ko eh. Hindi Talaga na. naman. I'm sorry, I know this is personal, pero I take this opportunity na, ayan, nag-open up ka. I'm sure maraming nagulat, maraming na-shock, at gusto nilang mas malaman. What's the story all about? Sa BBB, alam ko yung isa sa pinaka naging most heartbreaking ganap sa'yo, yung sa lolo mo, na umuwi, nilabas ka, at yun pa yung nagpaano sa'yo as big winner. Hindi, Jayo, nakakainis ka. Hindi pwede mong sinungaling sa'yo. Kasi every time talaga na nag-interview ko, as much as possible talaga gusto ko maging honest. Kaya sobrang tinatry ko na hindi, parang iniiwasan yung mga interview. Pero kasi mahal kita. Every time na Maludi? Maludi, ay naku po, nasa Cagayan de Oro siya ngayon. Tapos, yung treatment niya, tuloy-tuloy pa rin for gano'n. Tapos, tsaka yung nanay ko din, sabay sila, pero mas maluba lang yung sa nanay ko. Sa nanay ko, ay grabe, sasabihin ko pa talaga. Islam. Minahal ka namin. Okay, once lang to. May maluba. Sorry, tinumbukan ko kay Miss Lau. Miss Lau! Okay, May, sorry. Yung totoo, galing na ako sa hospital kasi nga, balik-balik kami sa hospital ngayon. Please, kapag sasabihin ko to, huwag niyo kong kaawaan. I just need your prayers lang. Yun lang.
Yun ang kailangan ko. Kaya isa sa mga ayaw ko talaga mag-open up is, ayaw ko yung parang, parang may awa kayo sa akin. Pero, I know it will help me din para malaman niyo kung saan ako nanggaling. Yun yung nanay ko, matagal nang may cancer. Almost 2 years na. Kaya pabalik-balik ako sa Japan. Tapos ngayon, isa na lang sa pinapasalamatan ko ay nakauwi siya 2 months ago. Every day talagang tinitake time ko na hanggat maaari. Hanggat maaari po nandyan ako kasama siya. Tapos kagabi lang, sinugudan naman namin siya sa hospital. Well, ngayon, kaya sinabi ko sa'yo na wala naman ako umabot din sa hindi okay, at saka hindi naman super okay. Nandito lang ako. Kasi yung time na hindi ako okay, nalampasan ko yun. With the help sa Panginoon, syempre, yung acceptance, kumbaga, nandun na. At nandito ako sa point na kung saan ay hanggat may oras ako na makapili ko yung 2 nanay ko, gagawin ko. Palipan-lipan mo ako. Kagaya, Japan pa ulit. Gagawin ko po. Sorry po. Sobrang mahal ko sila. Sobrang hirap. Sorry po. Kasi sabay 2 nanay ko yung nagkasakit. Pero praise God talaga dahil sa support ng friends ko, ng pamilya ko, yung mga co-workers ko, mga boss ko, ABS-CBN, sila Miss Love. Every time na umabot sa point na hindi ako okay or hindi ko na nakakayanan na i-controlin yung emosyon ko, nandiyan talaga sila lagi. 100% sumusuport na sa akin. So yun yung dahilan kung bakit on and off ako sa showbiz this past few years po sa buhay ko. Sige, Mai. Huminga ka muna. Sasaluhin ko muna itong chikahan with them. Pero Mai, gusto ko lang sabihin sa'yo, mata sa mata, thank you for giving us the story dyan sa puso mo na alam kong mahirap at kilala kita na mas gusto mong pag-usapan niya ng private. I would like to ask her sorry for asking you that. And thank you din sa mga fans mo mula noon na alam namin na mahal ka nila. And sabi mo nga, prayers, ipagdasal po natin dahil kapag marami po tayong nagdasal, pakikinggan at pakinggan po yan. And your mom, Mami Norms, and Mami Ludi, magiging okay sila. We love you. Palakpakan naman po natin si Maymay. Kasi nakakanta siya ng Ama Kabugel. Ayun na nga. Sorry lang, hindi kakanta ng Ama Kabugel. Nako, Maymay, I love you. Thank you. Siguro dyan na natin tapusin ito. Totoo na. Okay na no? Okay na ako. Sabi nga, okay na to. Hindi, charing, May, ito naman. Okay, alam kong laging mabigat ang panimula ng kanungan. Siguro kasi dahil magkaibigan kami, dahil nasanay tayo. Nasanay kami ng ganun yung kwentuhan namin. Pero again, itutuloy natin ito dahil na-miss ka ng mga fans. Ang unang magbibigay ng katanungan para sa'yo, ito, si Ate Janice Navida. Hello, Ate Janice. Naku, Ate Janice, kaya mo na to. Galing sa pagkakaiyak si Maymay. Ay, okay lang. Huwag natin payakin si Maymay.